Ay, galing mo, Cedric. Abay, nag-umpisa lang daw siya sa bisikletang 2.5. Tama ba, Cedric? Ano po pala, 6K yung whole bike. 6 yung whole bike. Okay. Tapos, paano mo ito binuo? Inunti-unti mo, inisa-isa, paano ang ginawa mo? Inunti-unti ko po siyang buuhin para... Ano yung nauna rito? Ano yung nauna rito sa bike na to? ano po? Yung frame muna. Yes po, yung Yun frame yung po frame. muna. Magkano yung frame? Bale, nag-add po muna ako ng pera para ma-upgrade po yung frame po. Okay. And then, tapos yung iba, yung mga gulong, sumunod ng mga yan. Yes po, yes. Ngayon, ang total cost nitong coast to coast. Total cost nitong bike mo, magkano na? Nasa 20K po. 20K. Pero inunti-unti mo yun. Yes po. Ano ang ginawa mo para makabuo ka ng ganitong halaga ng bike? Kasi mahirap talaga din tong ganitong klaseng sports eh. Yes po, nung una po, naisipan ko po talagang pumasok sa pag-deliver ng mga pagkain. Delivery rider. Yes po, yes Gaano po. katagal ka naging delivery rider? Almost 6 months din po. 6 months. Yes po. Sa loob ng 6 months, nabuo mo tong bike mo? or Yes. paano? Bale, yun po, yun na po yun, na fully upgrade ko na po siya. Galing. At doon ka na nag-decide na gusto mo maging atleta. Yes po. Okay. Pero, eto ha, masingit lang namin. Kasi ngayon, ingat-ingat din pala, Cedric, ano, dahil itong bike mo nanakaw pa. Yes po, nanakaw. Paano nanakaw? Bale po, may bumili lang po ako sa convenience store and then parang nasalisihan po ako. Masalihan Yes ka. po. Paano mo naagaw to? Paano nabalik sa'yo? Bale, may nag-message request po sa akin na sabi, may ano daw po sila. Nakitang bike. Nakita po. Nakita na nakapost na. Aba, dapat yata panawagan natin sa mga kabarangay natin na dapat wag ganoon, hindi ba? Kasi syempre ito ay yung kumbaga may mga bagay na bago nakuha ay talagang gumapang. Yes po. Yes, huwag ganun ha. Doon tayo sa tama lang po mga kabarangay. Tandaan nyo, pag maganda ang ginagawa nyo sa kapwa nyo, maganda rin ang balik sa inyo. International competition ka kaagad? Nagkaroon ka na ng ganon? Saang lugar ito? Saan ka napunta? Sa Tagaytay City po. Tagaytay International. Anong international competition? Asian Track Cycling po na ginanap po sa AC. Paano ka nag-training? Nung una po, sariling training lang din po and then nung na-invite na po ako sa Tagaytay, may coaches na po kami. Pero bago ka nakapag-sumali sa international competition, may mga sinalihan ka ng iba't ibang kompetisyon dito sa Metro Manila or dumadayo ka ng mga probinsya? Yes po, dito lang po around Manila, yes po, Metro Manila and then ayun po. Ilan ka dito sa Metro Manila ng kompetisyon? Medyo marami rin po. Yes. Nakaka-place ka na doon? Yes po, nakaka-place na po lately. Anong pakiramdam na nakaka-place ka na sa mga competition na yun? Masaya po dahil nagbubunga na po yung mga pinag-iensayon ko po. Ayun. Ito pinakikita ngayon sa video. Ano yung nangyayari doon? Saan yun? Pwede ba natin ipakita o ipakiroll yung nga ulit yun? Saang competition? Sa Tagaytay City Velodrome po. Ayan po ayan po, yes po. Anong Tagaytay? Yes po, sa Tagaytay. So sa loob lang pala ng no? Apo. Stadium. Ilan kayong nag-compete? 22 ata pong players yun and then 16 fastest lang po yung kinuha po. At dito mo nakuha yung Philippine record? Yes po. Okay. Ano ang record na nakuha mo at ano yung huli mong tinalong record? Ang nakuha pong record is 10.865 po and then yung natalo ko pong record is 11.4 po. Sa tingin mo, kaya mo nakuha yung record na yon, anong klaseng training ba ang kailangan ng isang siklista para maging ganyan ka husay? Ayun po, syempre mas kailangan doblein po yung sipag lalong-lalo na sa pagte-training. Kasi hindi po kaya talaga ng coaches pagka pabaya po kayo sa pagte-training. Ayun po, dapat focus lang po lagi. Ano ba yan? Araw-araw ba yung pagte-training mo? May oras ba? May gaano katagal ba yung pag-training mo? Nung time po na yun, naging araw-araw na po yung training namin kasi sobrang kulang na po yung araw na binigay sa amin. Ayun. Sa mga kabarangay natin dyan na gustong maging kagaya mo, maging atletang kagaya mo. By the way, nasa Philippine team ka na raw, tama ba? National team, tama ba? As of now po, recommended pa lang po. Recommended. Anong pakiramdam na ma-recommend?
Masaya po dahil may re-represent ko po ulit yung Pilipinas and sa near future po sana maging part po talaga ng Philippine team po. Ayan, at ano ang iyong mensahe sa mga kabarangay natin, lalo na yung kabataan na possible, gusto to, pero 'di ba wala ring bike. Ano ba ang may sasuggest mo sa kanila? Masasuggest ko po sa kanila tuloy-tuloy lang po yung yung mga gusto nila. Tuloy-tuloy po nila yung pangarap nila and then wag lang po kayong lagi lang po kayong sipagin kahit mag-isa po lang, mag-solo lang po kayo, talagang training po kayo. Ayun po. Yan ba ang motivation? Yes po. Nakita ko pati sa kalsada pala na bike ka. May mga kasabay kang mga ibang bihikulo. Aba ano rin ang iyong mensahe sa mga nagba-bicycle sa mga kalsada? Ano ang may papayo mo sa kanila para sa kaligtasan nila? Ang gawin po nila, doble ingat po sila lalo na pag nasa labas po. Ayun nga po. Lagi po kayong mag-helmet and then ayun po, ingatan niyo po yung sarili niyo. Yan, helmet all the time, Cedric! Mabuhay ka, maraming salamat. Mag-ingat ka sa mga kompetisyon mo. Thank you po. Salamat sa mga parangal na binibigay mo sa Pilipino at sa Pilipinas. Thank you po. Thank you so much. Hi! Sumama naman sa Profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.